hanggang 2 linggo pa raw bago maayos ang nasirang bahagi ng SC-TEX o ng Subic-Clark-Tarlac Expressway na bumigay nitong nakaraang Martes. Kaya sa mga may planong bumiyahe ngayong long weekend, maghanap na raw muna po ng alternatibong ruta. Live mula sa San Fernando sa Pampanga, may report si Lay Alvis. Lay? Jessica, dahil bumuti na ang panahon, ng ilan nating mga kababayan ay tuloy na ang out of town ngayong long weekend. Pero ang iba ay minabuti munang magkansela dahil sa pagkasira ng bahagi ng SC-TEX. Ang pagganda ng panahon agad na sinamantala ng ilan para mag-out of town ngayong long weekend. Pero dahil sa pagbigay ng bahagi ng Pasig Potrero Bridge sa SC-TEX noong Martes, ang ilan wala raw magagawa kundi pagtiyagaan ng biyahe via Olongapo-Gapan Road. Sa rutang ito, may mga road repair na dadaanan. Dadaan ka ng San Fernando, Bacolor, Guagua, Lubao. Kaso, problema dyan matraffic dahil yung tulay dyan, ginagawa pa eh. Since long weekend ito, samantalin namin yung opportunity na makabiyahe kahit na ganyan yung sitwasyon. Gayunman, ayon sa pamunuan ng SC-TEX, tinatayang sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, matadaanan na raw ulit ang nasirang bahagi ng SC-TEX. Ayon sa tagapagsalita ng SC-TEX na si Engineer Joshua Bingkang, sinimulan na nila ang assessment. Nabagkasunduan daw ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at Department of Public Works and Highways o DPWH na pansamantalang maglagay muna ng Bailey Bridge o isang uri ng steel bridge sa nabitak na bahagi para makadaan ang mga sasakyan. Kasabay nito, kukumpunihin na ang bumigay na approach ng tulay. Wala pang binigay na eksaktong petsa ang BCDA kung kailan sisimula ng rehabilitasyon, pero agad daw maglalagay ng Bailey Bridge. Kapag nailagay na ang Bailey Bridge, maaari raw pagbawalan munang dumaan ng mga Class 3 vehicle o yung malalaking truck. Habang di pa passable ang bahagi ng SC-TEX sa Porac, Pampanga, ang ibang motorista sa Olongapo-Gapan Road muna dumadaan. Pero mula San Fernando hanggang sa Dinalupihan Toll Gate, 4 na road construction ang dadaanan. 2 sa Lubao at 2 rin sa Guagua. Sa mga bahaging ito, nagbe-build up ang mga sasakyan. Mula SC-TEX Dinalupihan Toll Gate hanggang San Fernando NLEX Toll Gate, halos 1.5 oras ang biyahe namin. Umaasa ang mga negosyo sa Subic Bay Freeport. Kahit sira ang bahagi ng SC-TEX at may mga construction pa sa National Highway sa Pampanga, marami pa ring mamamasyal sa Subic ngayong long weekend. Kahit pa may ilang hotel guest ang nagkansela na raw ng booking. Ang hotel na ito na karaniwang fully booked kapag long weekend, bumaba raw ng 70% ang occupancy. As of now, maraming cancellations. Based from the front desk, we're 70% down. I mean to say 70% ang nag-cancel because due sa typhoon. Particularly yung main reason is yung not possible ang SC-TEX for the moment. Asahan ang 2.5 oras minimum na travel time mula Manila papuntang Subic via Olongapo-Gapan Road. Mag-iiba yan depende sa volume ng mga sasakyan at lagay ng panahon. Jessica, as of 9 p.m., base sa monitoring ng NLEX Traffic Control Room, fast-moving ang traffic situation sa magkabilang panig ng NLEX. Wala ring build-up sa mga toll plaza. Jessica? Okay, so Lay, balik sa dati, no? Kasi yung itong SC-TEX nung nagawa, ang inam ng bumiyahe papasubik. Ngayon, balik sa dating sistema. Tama yan, Jessica. Pero actually, dahil may itinayong bypass road dun sa Lubao, so coming from Manila, actually mas maikli yung way kung ang daan mo ay San Fernando at dadaan ka dun sa bypass road sa Lubao. Dahil paglabas mo dun ay malapit ka na sa Dinalupihan. Shorter yung distance at makakatipid ka rin sa gas at sa toll fee, Jessica. Okay. Siguro ang dapat tignan, no? Tama kaya ang pagkakagawa ng portion na yan ng SC-TEX? Kasi alam naman natin na lahar yung buong lugar na yan eh. Nung naglagay ba sila ng bagong kalsada, nilagyan, at saka yung ilalim niyan yung Pasig Potrero River, di ba, na dun sa mga lahar assessment ni Dr. Kelvin Rodolfo nung bagong putok yung pinatubo, sinasabi niya na magiging problema yan through the years. Inaral kaya nila itong paglagay ng kalsada na yan at nilagyan kaya nila ng drainage? Especially, isa pang factor dyan, malambot na lupa yan lahar, di ba, volcanic ash. Lahat kaya ito ay dapat siguro tignan, no, Lay?
Yes, tama yan, Jessica. Pero ang posisyon nga ng pamunuan ng SCTEX ay matibay naman daw yung pagkakagawa ng buong 94 kilometers na expressway na ito. Nagkataon nga lang daw at isolated case na hindi nila inaasahan na ganon yung mangyayari nitong mga nakarang araw nga kung kailan napakalakas ng pag-ulan. Pero sinasabi naman nung lokal na pamahalaan ng Porac, they were expecting na talagang malakas yung puwersa daw nung tubig kasi hindi lang daw tubig lang yung umaagos kapag ganito malakas yung pag-ulan, kundi kasama na nga yung lahar at saka yung mga bato, Jessica. Okay, pero kung matibay, bakit nag-uka? At ano ang cause nung pag-uka? Baka dapat tignan nila, baka kinain na nung ilog yung foundation nung tulay, hindi kaya? Ang sinasabi nila, Jessica, yung integrity daw nung tulay hindi naman daw apektado dahil ang nasira lang daw o ang bumigay ay yung approach, yung abutment ng lupa sa ilalim nung parang ano kasi yan yung abutment ay yung lupang nag-uugnay dun sa kalsada tsaka dun sa bridge. So yung mismong bridge daw, yung whole length niyan ay matibay naman daw. Yun ang bumigay nga lang daw yung lupa na nag-uugnay dun sa pagitan nito at nung kalsada. But then again, Jessica, para daw makatiyak ay susuriin nila itong mabuti, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Lay Alves.